Sa isang silid na halos abot na ang mga bituin, sa itaas ng ika-40 palapa ng isang gusaling salamin sa puso nga Maynila, ang mailaw nga siyudad sa ibaba ay tila isang kumikinang na dagat ng nga pira-pirasong pangarap. Ngunit sa lume kwartong iyon, ang tanging mundong umiral ay ang espasyo sa pagitan ng dalawang katawang naalap sa pagnanasa. Ang hangin ay mabigat, puno ang halimuya ang pawis, ang mamahaling pabango, at ng kasalan ng matagal ng hinahabi. Bawat pahinga ay isang halinghing, bawat dampi ay isang apoy na lalong nakpapasiklap sa damdaming matagal ng natutulog. Ang ngalabi ni Elara, isang babaeng nasa kainitan ng kanyang edad na 38, ay nakahanap ng bagong buhay sa mga halik ng isang lalaking, mas bata sa kanya ng isang dekada. Ang nga kamay niya, nasanay sa pagguhit ng mga tuwid na linya at pepektong anggulo sa kanyang nga blueprint, ay ngayon ay walang direksong gumagapang sa matipunong likod ni Leo. Leo, ang pangalan niya ay isang ungol na namutawi sa malabi ni Elara, halos hindi marinig sa gitna ng kanilang nga pagaspas. Hindi. Hindi ito tama. Bawat salita ay isang pakikibaka, isang pag-amin sa kasalanang buong puso niyang niyayakap. Ngunit kasabay ng pagtutol ng isip ay ang pagsuko ang katawan, ang pagkapit ng kanyang daliri sa balikat ng binata, ang pagdiing ng kanyang sarili upang lalong maramdaman ang bawat pulgada ng init at lakas na ibinibigay nito, pero, parang awa mo na. Huwag kang titigil. Ang huling mga salita ay hindi na isang pakiusap, kundi isang utos, isang desperadong pagsuko sa alon ng kaligayahang handa ng mawasa sa anumang natitirang hibla ang kanyang katinuan. At sa huling saglit, sa gitna ngang naumapaw na damdamin, wala nang tama o mali, wala nang bukas o kahapon, tanging ang ngayon, ang init, ang lalaking ito. Siya si Elara, isang asawa, isang respetadong arkitekto, isang babaeng may buhay na perpekto sa paningin ng lahat. At ang lalaking kayakap niya, na nagbigay sa kanya ng ganitong pakiramdam, ay si Leo, isang piloto, 28 taong gulang. Hindi niya ito asawa. Ang silit na ito ay hindi kanila. Ang ginit na ito ay hiram. At habang dahan-dahang bumabalik ang ulirat sa kanyang pagkatao, kasabay ngang unti-unting pagupa ang kanilang nga pinti, ang kumikinang na ilaw nga Maynila sa labas ngang bintana ay tilam nga matang mapanghusga. Maatahimik na sa sisa, kanyang matamis ngunit nakamamatay na pagtataksil. Ang lahat ay nasimula sa isang paglipat, sa taas na 35,000 talampakan mula sa lupang tila kinalimutan na ang bigat ng kanyang nga pasanin. Si Elara, sa edad na 38, ay nakaupo sa business class ng isang flight patungong Cebu, hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa pangangailangan ng kanyang profesyon bilang isang kilalang arkitekto. Ang bintana sa kanyang tabi ay napapakita ng isang karagatan ng ulap, malambot at puti, isang perpektong tanawin na dapat sana ay nakakapagpagaan ng loop. Ngunit para sa kanya, ito ay isa lamang paalala en agwat sa pagitan en perpektong isura at en magulong katotohanan. Katatapos lang ng tawa nila ni Marco, ang kanyang asawa sa loob ng 12 taon. Ang usapan, gaya ng dati, ay nawi sa isang pada ng malamig na pagkaunawa. Ang kanilang planong pagdiriwang ng anibersaryo sa Batanes ay naisasantabi na naman, dahil sa isang importanteng business meeting na biglang isiningit sa iskedyul ni Marco. Pasensya ka na, mahal, babawi ako, promise. Iyon ang salitang narinig niya, masalitang sa sobrang dalas ng ulitin ay nawalan na anumang kahulugan, tila isang sirang plaka na nakpapaalala lang sa kanya ng lahat ng mga nabaling pangako. Hindi na siya nakipagtalo. Wala nang luhang pumatak. Ang naroon na lamang ay isang pamilya na pakabigo, isang kabigatan sa dibdib na mas matindi pa sa gravity na humihila sa eroplano pababa. Pinatay niya ang tawa at ibinalik ang telepono sa kanyang bag, kasabay ang paksasara ang pinto sa anumang emosyon. Sa labas, perpekto ang sikat ng araw sa mga ulap, ngunit sa loob niya, isang walang hanggang takip silim ang nagahari. Ang buhay niya ay naging isang serya ng blueprint, magagusaling itinayo niya para sa iba, mga espasyong perpektong nakadisenyo ngunit walang init, walang buhay. Isang perpektong salamin ng kanyang sariling tahanan at pagsasama. Ang pag-ibig nila ni Marco, na dati isang matayo na katedral, ay isa na lamang ngayong museo ng mga alaala, malamig, tahimik, at binibisita na lang paminsan-minsan. Biglang yumani ang eroplano, isang mabilis ngunit malakas na pauga na napataas ng matasa ng kape sa kanilang mga platito at nakdulot ng mahihinang sigaw mula sa ilang pasahero. Napakapit si Elara sa kanyang armrest, ang puso niya ay biglang kumabo,
Hindi dahil sa takot sa turbulence, kundi dahil sa pagkaalok ng kanyang kontroladong mundo. At sa gitna ng saglit na katahimikan at kaba, isang boses ang pumuno sa cabin. Isang boses na kalmado, malalim, at puno ng tiwala sa sarili. Magagino at binibini, nagsasalita ang inyong first officer. Nakaranas lang po tayo ng bahagyang turbulence. Normal lang po ito sa ating ruta. Manatili lamang po kayong nakaupo at nakakabit ang inyong seatbelt. Ligtas po ang ating paglalakbay. Ang boses na iyon, walang bahid ng paalinlangan, ay tila isang kamay na humaplos sa naalalang damdamin ng pasahero. Para kay Elara, higit pa ron ang epekto. Sa gitnang ganyang panlup na kaguluhan, ang boses na iyon ay isang angkla. Ipinikit niya ang kanyang nga mata at pinakinggan ang tono, ang ritmo, ang katiyakang dala nito. Isang boses na nanganggako nga ligtasan. Paglapak ng eroplano sa Mactangan Cebu International Airport, dala pa rin ni Elara ang alaala ng boses na iyon. Habang naglalakad siya sa terminal, abala sa paisip sa kliyenteng kanyang kakatapuin, napasya siyang makapamuna. Sa isang maliit na coffee shop na nakatago sa isang sulok ng paliparan, naupo siya, inilabas ang kanyang tablet, at sinubukang ibalik ang sarili sa pagiging si Architect Elara Hidalgo, ang babaeng profesional, kontrolado, at mahusay. Ngunit habang tinititigan niya ang ngalinya sa screen, ang isip niya ay lumilipat pabalik sa boses na iyon. Architect Elara, tama po ba? Isang tanong mula sa kanyang likuran ang pumutol sa kanyang pag-isip. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking nakatayo, nakangiti. Matangkad ito, suot ang isang puting polo shirt na bakat ang magandang hubog ng katawan, at may mamatang tila nangungusap. Pamilyar ang ngiti nito, isang ngiting nakbibigay nga kaibanggaan. Ako nga, sagot niya, bahagyang naktataka. Paumanhin sa abala, sabi nga laki, ako si Leo. Ako yung first officer ninyo kanina sa flight. Biglang nainit ang ngapisngi ni Elara. Ito ang may-ari ng boses. Sa personal, mas matindi ang epekto nito. Ang kanyang presensya ay may dalang enerhiya ng kabataan at kumpiyansa. Nakita ko ang pangalan ninyo sa flight manifest. Hinanap ko agad sa internet. Humahanga po talaga ako sa magawa ninyo, lalo na sa Ascent Tower sa BGC. Hindi ito isang pambobola. Ang paraan ng pagkakasabi niya, ang kislap sa kanyang mata, ay napapakita ng tunay na interes. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elara na may nakakita sa kanya hindi bilang asawa ni Marco, o bilang isang pangalan sa isang proyekto, kundi bilang isang taong may sariling galing at pagkakakilanlan. Salamat, sabi niya, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Nag-alok si Leo na samahan siya habang hinihintay nito ang susunod na lipat. Pumaya si Elara. Ang kanilang usapan ay umagos ng natural. Ikinuwento ni Leo ang buhay ng isang piloto, ang ganda ng pagtanaw sa mundo mula sa itaas, ang kalayaang dala ng paglipat. Ikinuwento naman ni Elara ang kanyang pagmamahal sa arkitektura, ang kasiyahang dulot ng pagliha ng mga espasyo mula sa wala. Sa maikling sandaling iyon, sa isang abalang coffee shop sa gitna ng paliparan, nakahanap si Elara ang isang taong nakikinig, isang taong interesado. Tinitigan niya ang magkamay ni Leo habang ito'y nakukwento, magkamay na malinis at malalakas, magkamay na nakokontrol sa isang dambuhalang sasakyang bakal sa himpapawid. At naisip niya ang sarili niyang nga kamay, na lumilihang nga gusaling matata na nakatayo sa lupa. Sila ay makasalungat, langit at lupa, ngunit sa pagkakataong iyon, natakpo ang kanilang mga mundo. Nang oras na para umalis si Leo, tumayo sila at nakaharap. Sana maging matagumpay ang proyekto ninyo, Ma'am Elara, sabi niya, ang paggamit ng ma'am ay isang magalang na paalala ng kanilang akwat sa estado at edad. At sana, dakdak niya, mas mahina ang boses, makita tayo muli sa mas maaliwalas na pagkakataon. Inilahat niya ang kanyang kamay. Nang tanggapin ito ni Elara, isang kuryente ang dumaloy sa kanilang makpalat. Isang haplos na mas matagal kaysa sa kinakailangan, isang padikik ng balat na naiwan ng marka. Pinanot ni Elara si Leo habang ito'y papalayo, hanggang sa maglaho ito sa dami ng matao. Naiwan siyang nakatayo, ang init ng palat nito ay nananatili pa rin sa kanya. Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig na, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, isang bagong init ang nagsisimulang sumibol. Isang init na mapanganib, ngunit hindi niya magawang iwasan. Ang pagtatakpong iyon, na kasing bilis ngang isang turbulence, ang siyang yayani sa pundasyon ng kanyang mayos na buhay,
At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi niya ito pagsisisihan. Hindi pa. Ilang araw ang lumipas matapos ang kanyang paglalakbay sa Cebu. Sinubukan ni Elara na ibaon ang alaala ang engkwentro sa paliparan sa ilalim nga tumpo na papeles, mga pulong, at sa pamilya na agos ng kanyang buhay. Ang bahay na kanyang inuwian ay ang perpektong testimonya ng kanyang tagumpay, isang minimalis na obra na siya mismo ang nagdisenyo, kung saan ang bawat sulok ay malinis, organisado, at walang puwang para sa anumang gulo. Ngunit ang kalinisan nito ay may dalang lamig. Ang kaayusan nito ay may dalang pagkabagot. Ang gagabi nila ni Marco ay may sinusunod na ritual, isang hapunan na madalas ay tahimik, kung saan ang usapan ay umikot lamang sa negosyo at magabayarin, at pagkatapos ay ang pagigil sa isang malawak na kamay kung saan ang agwat sa kanilang pagitan ay mas malayo pa kaysa sa distansya ng kanilang mga katawan. Nasanay na si Elara sa ganitong buhay, tinanggap na niya ito bilang kapalit ng karangyaan at kapanatagan. Naniwala siyang ang naalap na paibe ay para lamang sa mapelikula at makabataan, at ang pagsasama nila ni Marco ay ang macho na bersyon nito, isang partnership na nakatayo sa pundasyon ng respeto at kasaysayan. Halos makumbinsi na niya ang sarili na ang pagtatakbo nila ng batang piloto ay isa lamang paalala ng kanyang nakalipas na kabataan, isang kislap na laan ng mamatay. Ngunit isang huwabes ang hapon, habang abala siya sa paapruba ang nga materyales, isang notifikasyon ang umilaw sa screen ng kanyang laptop. Isang profesional na networking site para sa mga arkitekto at designer ang pinagmulan nito. Leo Serrano wants to connect with you. Ang pangalan, pamilya at biglang nakpatibok ng kanyang puso. Tinitigan niya ito ang matagal. Ang pagpindot sa accept ay isang simpleng aksyon, isang bagay na ginagawa niya araw-araw sa mga potensyal na kliyente at kasamahan. Ngunit sa pagkakataong ito, may bigat. Ito ay isang pagbubukas ng pinto na alam niyang hindi na niya maaring isara. Sa huli, sa isang iglap ng pagsuway sa sarili, pinindot niya ito. Ilang minuto lang ang lumipas, isang mensahe ang pumasok. Hi Architect, Leo here. It was a pleasure meeting you at the airport. I was reading about your firm's work on sustainable high-rises after we met. Truly inspiring. Ang mensahe ay ligtas, propesyonal. Walang pahiwatig ng anumang personal na motibo. Ngunit para kay Elara, ang mga salitang iyon ay tila isang sikretong kodigo. Ang ibig sabihin nito ay, hindi kita malimutan. Sumagot siya, pinanatili ang formal na tono, nakpasalamat sa papuri. Doon nasimula ang kanilang palitan ng nga mensahe. Sa una, ang kanilang usapan ay umikot sa kanilang nga propesyon. Nagtatanong si Leo tungkol sa mga hamon ng pagtatayo ng mga gusali sa isang siyudad na laging dinadalaw ng lindo. Ibinabahagi naman ni Elara ang kanyang pilosopya sa disenyo. Siya naman ay nagtatanong tungkol sa mga technicalities ng pagpapalipat ng isang Airbus A320, at si Leo naman ay masayang nagpapaliwanag. Ito ay isang pagtatakbo ng dalawang isip, isang intelektual na sayaw na nabigay kay Elara ng kakaibang sigla na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit hindi na tagal, ang proporsyonal na pada na kanilang itinayo ay unti-unting gumuho. Nasimula ito sa isang litrato na ipinadala ni Leo. Tanaw mula sa cockpit ang paglubog ng araw sa ibabaw ng mga ulap sa Palawan. Ang caption, "This was my office today. It made me think of your designs always trying to reach for the sky." Natigilan si Elara. Isang simpleng larawan. Ngunit nagawa nitong paktapuin ang kanilang dalawang makaibang mundo. Bilang ganti, kinuhanan niyang litrato ang isang sketch na ginagawa niya sa kanyang drafting table ng gabing iyon, isang gusaling tila kamay na nakaunat sa langit. Ang sagot niya, "And this is my cockpit. Not as glamorous, but we share the same view of the stars." Mula noon, ang kanilang mga usapan ay lumalim. Ikinuwento ni Leo ang kalungkutan sa mga hotel room sa iba't ibang bansa, ang pagiging isang estrangero kahit saan siya mapunta. At si Elara, sa unang pagkakataon, ay nakaroon ng lakas ng loob na aminin, kahit sa paraang hindi direkta, ang sarili niyang kalungkutan sa loob ng isang bahay na puno ng tao. Nagbahaginan sila ng may bangarap na hindi na nila nababanggit sa kanilang may kasalukuyang kapareha. Ang pangarap ni Leo na isang araw ay mapalipad ang pinakamalaking pampasaherong eroplano sa mundo. Ang pangarap ni Elara na magdisenyo ang isang pampublikong museo na magiging kanlungan ng signing at kultura. Ang telepono ni Elara ay naging isang portal patungo sa isang ibang mundo.
Ang bawat pag-vibrate nito sa kanyang bulsa ay nagdudulot ng isang lihim na kilig. Nagtalaga siya ng isang espesyal na tuno para sa mensahe ni Leo, isang mahinang tuno na siya lang ang nakakaalam ng kahulugan. Sa gitna ng isang board meeting, habang pinausapan ang quarterly budget, palihim siyang napapangiti sa isang mensahe mula kay Leo na nagsasabing, "Sana kasing ganda ng ngiti mo ang araw mo." Habang naipit sa trapik sa ADSA, ang pagkabagot ay napapalitan ng pananabi habang binabasa niya ang kwento ni Leo tungkol sa kanyang paglipat sa ibabaw ng Himalayas. Nagsimula siyang maayos para sa sarili. Ang damit na dati pinipili niya para sa pagiging presentable sa harap ng kliyente ay ngayon ay may kasama ng pag-isip kung ano kaya ang masasabi ni Leo kung makikita si nito. Isang araw, habang nakatitik sa salamin bago umalis papuntang opisina, napansin niya ang isang kislap sa kanyang mata na matagal na niyang hindi nakikita. Ito ang kislap ng isang babaeng nararamdamang siya ay hinahangaan, isang babaeng may sikretong napapasaya sa kanya. Ang kanilang nausapan ay unti-unting nagkaroon ng mapaglarong pahiwati. "Siguradong marami kang ginapayak na koleyala sa architecture department nun, biro ni Leo." "At ikaw naman," sagot ni Elara, ramdam ang pamumula ng kanyang napisngi. "Sigurado akong may fan club ka sa nga flight attendants." Ang birong iyon ay nga batong inihahagis sa isang tahimik na lawa, lumilihang nga alon ng tension at posibilidad. Isang gabi, habang nakahiga na sila ni Marco sa kanilang malamig at malawak na kama, makatalikod, abala ang kanyang asawa sa pagbabasa ng business report sa tablet nito. Si Elara naman ay nasa ilalim ng kumot, ang tanging liwanag sa kanyang pata ng kama ay mula sa screen ng kanyang telepono. Isang huling mensahe mula kay Leo ang pumasok bago ito matulog, "Naisip kita. Fly safe in your dreams." Nabasa ito ni Elara at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mata. Sa tabi niya ay ang lalaking pinakasalan niya, ngunit ang isip at puso niya ay kasama ngang isang lalaking nasa kabilang dako ngang siyudad, o marahil ay nasa himpapawid na. Ang munting buto ngang pananasa na itinanim sa paliparan ay diniligan ng kanilang salita, inarugang ang kanilang lihim, at ngayon ay nasisimula ng sumibol. Isang halaman na may matinik, ngunit may pangako ngang isang bulaklak na matagal na niyang hindi naamoy. At sa dilim ngang kanyang kwarto, alam ni Elara na hahayaan niyang lumago ito, kahit na alam niyang ang naugat nito ay maaring sumira sa lahat ng kanyang itinayo. Ang palitan ng mensahe sa digital na mundo ay parang painom ng tubig alat, sa bawat pagsubo, lalo ka lamang nauhaw, alam ito ni Elara. Bawat gabi, pagkatapos ng kanilang walang katapusang kwentuhan, isang pakiramdam ng kabitnana ang naiwan. Ang init ng kanilang koneksyon ay naglalaho sa sandaling isara niya ang app, at ang malamig na katotohanan ng kanyang silit tulugan ay muling yumayakap sa kanya. Kaya't ng isang araw ay mag-type si Leo ng salitang. Ang lahat ng kwentong ito ay mas masarap pakinggan ng harapan. "Kape?" Sagot ko. Pangako, hindi ko masyadong pausapan ang maeroplano. Alam ni Elara na dumating na ang sandaling pareho nilang iniwasan at inaasam. Ang simpleng tanong na iyon ay isang hamon. Isang paanyaya na isalin ang kanilang salita sa isang tunay na pakikita na gawing totoo ang kanilang pinagbabawal na mundo. Tumitik siya sa kanyang kalendaryo. Isang grid ng pulong, deadline, at mga responsibilidad. Ang buhay niya ay perpektong nakaplano, bawat oras ay may katumbas na gawain. Ang isang oras para sa kape kasama si Leo ay isang blankong espasyo, isang paglihis sa plano, isang panganib. Ngunit ang panganib na iyon ay may dalang pang-akit na hindi niya matanggihan. Kinabukasan, tumawa siya kay Marco. "Mahal, baka malate ako ngang uwi mamaya. May kakausapin lang akong supplier ng bagong klase ng salamin sa BGC." Sabi niya, at nagulat siya sa kung gaano kadali at kapani-paniwala lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Ito ang unang pagkakataon na gumawa siyang isang buong kasinungalingan para sa kanilang pagtatakbo, at ang kawalan ng kaba sa kanyang dibdib ay mas nakakatakot kaysa sa kung ano paman. Pinili nila ang isang maliit na coffee shop sa isang tahimik na kalye sa Bonifacio Global City. Hindi ito isang sikat na lugar, sapat na pribado para sa mga lihim na pag-usap. Pumasok si Elara na nauna ng 10 minuto, ang puso niya ay tila nakikipakarera sa bawat hakbang. Pinili niya ang kanyang suot ng buong ingat, isang off-white silk blouse at itim na slacks, isang kasuotang nagsisiga ng profesionalismo ngunit bumubulong ng banayat na pang-akit. Umupo siya sa isang mesa sa sulok, kung saan tanaw niya ang pinto. Inilabas niya ang kanyang compact mirror, siniguradong maayos ang kanyang lipstick,
at pilit na pinakalma ang sarili. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Leo, tila huminto ang pag-inok ng mundo ni Elara. Wala na ang uniforme ng piloto. Nakaswat ito ngang isang simpleng itim na t-shirt na niyayakap ang kanyang matipunong katawan at maong na pantalon. Mukha itong mas bata, mas malaya, at mas mapanganib. Nang matama ang kanilang memata, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leo, isang ngiting tila para lamang sa kanya, na nakpawi sa lahat ng kaba at naiwan ng purong pananabik. Kanina ka pa? Tanong nito, ang boses ay mas malalim at mas malapit kaysa sa telepono. Kararating lang, pagsisinungaling niya uli. Ang kanilang usapan ay hindi na nangailangan ng anumang pambungad. Tila ipinapatuloy lang nila ang kanilang pag-usap kagabi. Ngunit ngayon, may kasama ng ngiti na nakikita, matitik na natatagal, at isang presensyang pisikal na nakpapabigat sa hangin sa kanilang pagitan. Ano ang ginagawa ng isang arkitek Elara Hidalgo kapag hindi siya natatayo ang main nga imperyo? Tanong ni Leo. Natigilan si Elara. Walang sinuman ang natanong sa kanya niyan sa loob ng maraming taon. Ang matao ay natatanong tungkol sa kanyang mga proyekto, sa kanyang asawa, sa kanyang kumpanya. Ngunit walang natanong tungkol sa kanya. Hindi ko na alam, halos pabulong niyang sagot. Ang buhay ko ay naging ang trabaho ko. Tinitigan siya ni Leo, isang patingin na puno ng pag-unawa. Ang paglipad, sabi niya, ay isang control surrender. Ipinakakatiwala mo ang sarili mo sa makina, sa hangin, sa langit. Nakakatakot sa una, pero kapag nasanay ka na, iyon ang pinakapayak na kahulugan ng kalayaan. Ramdam ni Elara ang lalim ng maksalitang iyon. Ang pakikipakita niya kay Leo ay isang uri rin ng control at surrender. Isang pagtitiwala sa isang damdaming hindi niya kontrolado. Ibinahagi naman niya ang kanyang sariling mundo. Ang mga gusali ay may kaluluwa, sabi niya. Hindi lang sila maestruktura. Ang paraan ng papasoing liwanag sa isang bintana, ang taas ng isang kisame, ang pagdaloy ng espasyo, lahat iyon ay nakakaapekto sa nararamdaman ng isang tao. Iyon ang mahika nito. Nakikinig si Leo sa bawat salita niya, ang kanyang mata ay hindi bumibiti. Hindi tulad ni Marco na tinitingnan ang nga gusali bilang nga ari-arian na may katumbas na presyo, nakikita ni Leo ang sining sa likod nito. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elara na may isang taong tunay na nakakaintindi sa kanyang pinakamalalim na pasyon. Habang sila ay nag-usap, hindi niya maiwasang mapansin ang maliliit na bagay. Ang paranang paktas ng sulok ng labi ni Leo kapag natutuwa. Ang paraan ng paggalaw ng kanyang kamay habang masigasig na nakpapaliwanag. At ang paraan ng kanyang patitik, isang titik na nagsisimula sa kanyang mata, bumababa sa kanyang labi, at pagkatapos ay mabilis na bumabalik. Bawat sulyap ay isang haplos, isang pangakong hindi binibigkas, na nakdudulot ng init sa kanyang balat. Ang tasa ng kape sa kanilang harapan ay naubos na, ngunit wala ni isa sa kanila ang gustong tumayo. Sa isang pagkakataon, habang inaabot ni Elara ang asukal, sabay din itong inabot ni Leo. Ang kanyang kamay, malaki at mainit, ay dumapo sa ibabaw ng kanyang kamay. Isang dagitap, isang kuryenteng biglang gumising sa bawat himay-may ng kanyang pagkatao. Naktama ang kanilang mata sa ibabaw ng maliit na lalayan ng asukal, at sa isang segundo, ang lahat ng ingay sa coffee shop ay naglaho. Tanging ang pintik ng kanilang puso ang kanilang naririnig. Hindi agad inalis ni Leo ang kanyang kamay. Sa halip, bahagi itong nanatili, isang tahimik na paamin sa kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. Pasensya na, halos pabulong niyang sabi, ngunit ang kanyang mata ay nagsasabi nga ibang bagay. Ang usapan pagkatapos nun ay naging iba. Mas maikli, mas maingat, tila bawat salita ay may dalang bigat. Ang hindi sinasadyang pagdampi na iyon ay sumira sa litas na bulang ng kanilang pagkakaibigan at inilantad ang hubad na katotohanan ng kanilang atraksyon. Nakpasya silang umalis. Naalok si Leo na ihatid siya sa kanyang sasakyan. Ang maikling paglalakat sa parking lot ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Sa tapat ng kanyang kotse, humarap sila sa isa-isa. Walang naganap na halik. Masyadong maaga. Masyadong hayak. Ngunit ang ginawa ni Leo ay mas matindi pa. Nag-enjoy ako, Elara, sabi niya. Binanggit ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon nang walang anumang titulo.
At pagkatapos, kinuha niya muli ang kanyang kamay, isang formal na pagkakamay sana, ngunit hinawakan niya ito ng mas matagal, ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa kanyang palad. Isang haplos na nangangako. Isang haplos na nagpapaalam. Habang nakmamaneho si Elara palayo, ang pakiramdam ng haplos na iyon ay nananatili sa kanyang balat. Ang usapan nila, ang ngatitik, ang hindi sinasadyang pagdampi, lahat ay nakaukit na sa kanyang alaala. Ang kapa ay isa lamang dahilan. Ang tunay na naganap sa hapong iyon ay ang pagtawid sa isang linya na hindi na nila maaring balikan. Ang tanong sa kanyang isip ay hindi na paano kung, kundi kailan ulit. Ang nga araw pagkatapos ng kanilang pakikita para sa kapa ay lumipas na tila isang panaginip. Ang kanilang palitan ng mensahe ay nakbago ngang anyo, mula sa pagiging mapaglaro at puno ngang pahiwate, ito ay naging isang daluyan ng hayagang pananabi. Hindi na nila ito'y tinatago sa likodan ng may gabiro o profesional na dahilan. Ang atraksyon sa pagitan nila ay isang hayop na pinakawalan, at ngayon ay malaya itong gumagala sa kanilang mapribadong pag-usap. Gabi-gabi, bago matulog, binabalikan ni Elara ang alaala ng pagdampi ng kamay ni Leo sa kanya, isang saglit na pagdikit na naiwan ng permanenteng init. Ang pagkauhaw na nasimula sa masalita ay mas lalo pang tumindi. Kaya nang dumating ang mensahe ni Leona, hindi maalis sa isip ko ang usapan natin. Hapunan naman sa susunod, may alam akong isang tahimik na lugar. Ang sagot ni Elara ay isang mabilis at walang paalinlangang u. Ang paalinlangan ay napalitan na ang pagnanais. Ang takot ay natabunan ng pananabik. Ang paghahanda para sa hapunan ay naging isang ritual para kay Elara. Hinalungkat niya ang kanyang aparador, nilakpasan ang makaraniwan niyang business attire. Ang kanyang pinili ay isang damit na kulay navy blue, gawa sa seda na marahang yumayakap sa kanyang katawan sa tuwing siya ay gumagalaw, sapat na disente para sa isang hapunan, ngunit may pahiwatig ngang hindi may kakailang sensualidad. Ginamit niya ang isang pabango na matagal nang nakatago sa kanyang tokador, isang amoy na matamis ngunit may misteryo, isang pabangong hindi para kay Marco, kundi para sa babaeng muli niyang natutuklasan sa kanyang sarili. Ang pagsisinungaling sa kanyang asawa sa pagkakataong ito ay mas detalyado na. May dinamiting kami ng team ko, ay celebrate lang namin yung bagong project. Bawat salita ay isang maliliit na lason na unti-unting pumapatay sa kanyang konsensya, ngunit ang laknat ng pananabik na nararamdaman niya para kay Leo ay mas malakas kaysa sa anumang lunas. Nakita sila sa isang restaurant na nakatago sa isang gusali sa Makati, may tanawin ng nakikislapang mailaw ngang siyudad. Ang lugar ay may madilim na ilaw, ang bawat mesa ay may kandila, isang espasyong nilikha para sa malihim. Pagdating ni Leo, suot ang isang kulay abong long-sleeve shirt na nakarolyo hanggang siko, tila lalo itong naging kaakit-akit sa mata ni Elara. Ang hangin sa kanilang pagitan ay mabigat, wala na ang pagpapanggap. Ang dahilan kung bakit sila naroon ay malinaw na nakasulat sa kanilang mga mata. Ang kanilang usapan ay mas personal na ngayon. Nagwento sila tungkol sa kanilang manakaraang pagkabigo sa paibe, sama pangarap na kanilang binitawan, at sama takot na kanilang itinatago. Sa ilalim ng mesa, ang kanilang mga tuhod ay paminsan-minsang nakakadikit, isang aksidenteng pagdampi na napapadala ng kuryente sa kanilang mga katawan. Sa isang pagkataon, may isang hiblangang buhok na nalagla sa mukha ni Elara, at inyabot ni Leo ang kanyang kamay, marahan itong inipit sa likod ng kanyang tainga. Ang kanyang mga daliri ay dumaplis sa kanyang pisngi, isang haplos na nakpatigil sa kanyang pahinga. Pagkatapos ng hapunan, hindi siya nakalo na ihatid siya pauwi. Sa halip, habang nasa sasakyan sila, sinabi niya, may gusto akong ipakita sa iyo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Elara. Isang tango lamang, isang tahimik na pasang-ayon sa anumang susunod na mangyayari. Ang biyahe ay tahimik, tanging ang musika mula sa radyo ang pumupuno sa katahimikan, ngunit ang espasyo sa pagitan nila ay puno ngang hindi masabi na mga salita. Umakyat ang sasakyan sa isang mataas na lugar sa Antipolo, isang lugar kung saan tanaw ang buong Metro Manila, na tila isang kumot ng mabituin na inilata sa lupa. Bumaba sila ng sasakyan, ang hangin ay malamig, isang malaking pagkakaiba sa init na namumuo sa kanilang pagitan. Napansin ni Leo ang bahagyang pangingini ni Elara, kaya hinubad niya ang kanyang itim na jacket at ipinatong ito sa kanyang mabalikat. Ito ay isang pilot's jacket, bahagyang mabigat, at amoy na amoy ang kanyang pabango. Isang kilos na magino, ngunit para kay Elara, ito ay tila isang pag-angkin.
Tumayo sila sa tabingang isa-isa, nakatingin sa tanawin. Alam mo, basa ni Leo sa katahimikan. Sa lahat ng siyudad na naliparan ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong tanawin. Akala ni Elara ay ang makailaw ang tinutukoy niya. Ngunit lumingon ito sa kanya, ang makamata nito ay mas naniningning pa kaysa sa siyudad sa kanilang harapan. Hindi ang siyudad, papatuloy niya. Ikaw. Napahinto ang pahinga ni Elara. Nakikita kanila bilang isang magaling na arkitekto, isang asawa, marahil isang tita. Pero kapag tinitingnan kita, ang nakikita ko lang ay isang babae. Isang maganda at kahangahangang babae. Ang nga salitang iyon ang tumunaw sa huling piraso ng yelo sa puso ni Elara. Ang nga salitang iyon ang nabigay sa kanya ng pahintulot na pakawalan ang sarili. Dahan-dahan, inilapit ni Leo ang kanyang mukha sa kanya. Ang unang pagdampieng kanilang galabi ay marahan, na alangan, isang tanong. Sa isang saglit, nakita ni Elara ang mukha ni Marco sa kanyang isip, naramdaman niya ang bigat ng singsing sa kanyang daliri. Ngunit nang maramdaman niya ang lambot at init ng ngalabi ni Leo, ang lahat ng iyon ay naglaho. Isinuko niya ang sarili, sumagot siya sa halik. Ang halik na nagsimula ng marahan ay biglang naging isang bagyo. Ito ang pagpapakawala na lahat ng pananabik na kanilang inipon sa loob na maraming linggo. Ang nga kamay ni Leo ay lumipat mula sa kanyang mga braso patungo sa kanyang likod, marahan siyang hinihila palapit hanggang sa wala ng espasyo sa kanilang pagitan. Ang nga kamay naman ni Elara ay napakapit sa kanyang damit, pagkatapos ay umakyat sa kanyang dibdib, nararamdaman ang malakas na pintik ng kanyang puso. Ang lasa nga alak sa kanilang maalabi ay nahalo sa lasa ng pagnanasa. Huminto sila, parehong hinihingal, ang kanilang maano ay makadikit. Ang tanging maririne ay ang kanilang mabibigat na pahinga at ang mahinang ugong ng siyudad sa malayo. Ang katotohanan ng kanilang ginawa ay bumaksak sa kanila na parang isang malamig na ulan. Ang linya ay natawi na. Walang salitang namutawi. Hindi na kailangan. Hinawakan lamang siya ni Leo, isang yakap na puno ng kahulugan. Ang biyahe pabalik ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito nakakailang, ngunit mabigat. Isang katahimikang puno ng posibilidad at mga pagsisisi. Ibinaba siya ni Leo isang kanto mula sa kanyang bahay. Isang kinakailangang pag-ingat na nagsilbing paalala ng kanilang sitwasyon. Ang kanilang pamamaalam ay isang matagal at makahulugang tinginan lamang. Habang naglalakad si Elara pauwi sa ilalim ng madilim na langit, hinawakan niya ang kanyang malabi, ramdam pa rin ang multong ngalik ni Leo. Ang pakiramdam ng kagalakan ay nakakalasing, ngunit ang bigat ng kasalanan ay isang malamig na bato sa kanyang sikmura. Ang emosyonal na pagtataksil ay isa na ngayong pisikal na katotohanan. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang halik na iyon ay hindi ang katapusan. Ito ay ang simula pa lamang. Ang halik na iyon sa Antipolo ay isang apoy na sinindihan sa gitna ng isang tuyong kagubatan. Hindi na ito namatay. Sa mga sumunod na araw, ang apoy ay kumalat, lihim na sinusuno ang lahat ng natitirang paalinlangan sa loob ni Elara. Ang kanilang mapausap sa telepono ay hindi na lamang nga salita, kundi mahaplos na naglalakbay sa hangin, mahalik na ipinapadala sa pamamagitan ng nga signal. Ang tanong na kailan ulit ay isang bombang na babantang sumabog anumang oras. Ang pagkakataon ay dumating isang Biyernes ng gabi. Pagod si Elara mula sa isang linggong puno ng problema sa trabaho, at ang pag-uwi sa isang tahimik na bahay kung saan si Marco ay muling nakulong sa kanyang home office ay ang huling gatong na naksindi sa kanyang desperasyon. At noon dumating ang mensahe ni Leo. 3 salita lamang, ngunit may bigat na katumbas ng 1,000 pangako. Halika ka na. Hindi ito isang tanong. Isa itong pakiusap. Isang utos. Isang pang-akit. Alam ni Elara na ito na ang gabi. Ang gabing tatawirin na niya ang huling hangganan. Tumayo siya sa harap ng kanyang malawak na walk-in closet. Napapaligiran ng mga damit na sumisimbolo sa kanyang buhay, sa kanyang estado, sa kanyang kasal. Ngunit wala ni isa sa mga ayon ang para sa babaeng nais niyang maging sa gabing ayon. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng pagod, isang babaeng uhaw. Maari siyang tumanggi. Maari niyang burahin ang numero ni Leo. Ngunit ang pag-isip na manatili sa gabing iyon sa kanyang malamig na kama, habang ang lalaking nakpaparamdam sa kanya na siya ay buhay ay nag-antay, ay mas nakakatakot kaysa sa kasalan ng kanyang gagawin.
Naktungo siya sa banyo at naligo, hindi isang mabilis na pagbuhos ng tubig, kundi isang mabagal na ritual. Ginamit niya ang mamahaling langis na dati para lamang sa mga espesyal na okasyon. Pagkatapos, binuksan niya ang isang kahon na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Sa loob nito ay isang set ng itim na las na underwear, isang bagay na binili niya ilang buwan na ang nakakaraan dahil sa isang biglaang kapritso, isang sikretong kahit siya ay hindi maintindihan kung bakit niya itinago. Isinuot niya ito. Ang padampingang malambot na latse sa kanyang balat ay isang kasabwat na bulong. At sa huli, isinuot niya ang navy blue na damit na seda, ang mismong damit na suot niya noong gabing mahalikan sila. Ang pagsisinunggaling kay Marco ay halos hindi na niya naramdaman. May emergency sa site sa Parañaque, kailangan kong puntahan. Baka gabihin ako ng sobra. Isang halik sa pisngi na walang init, at pagkatapos ay umalis na siya. Ang biyahe patungo sa Tondo ni Leo sa BGC ay tila isang paglalakbay sa ibang dimensyon. Ang ngailaw nga siyudad na kanyang dinaraanan ay tila nga bituin na bumabaksa, at sa bawat metro na kanyang tinataha, lalo siyang lumalayo sa kanyang dating buhay. Ang puso niya ay kumakabo ng malakas sa kanyang dibdib, isang tambol na sumasali sa musika ng kasalanan at pananabi. Pagdating niya sa tapat ng pinto and unit ni Leo, huminga siya ng malalim bago kumatok. Bumukas ang pinto, at ang pagtatakpo ng kanilang mata ay mas matindi pa kaysa sa isang pagsabo. Si Leo, nakasuot lamang ng simpleng itim na t-shirt at green na sweatpants, ay ang larawan ng isang payapang bagyo. Hinawakan niya ang kamay ni Elara at marahan siyang hinila papasok. Ang apartment nito ay eksakto sa kanyang inaasahan, moderno, malinis, at panlalaki. Ngunit ang pinakanakapigil hininga sa lahat ay ang isang buong dingding na gawa sa salamin, na napapakita ngang isang perpektong tanawin ng nakikislapang siyudad. Tila sila ay nasa ibabang mundo, sa isang pribadong langit. Mahinang jazz music ang tumutuktok. Isang botengang red wine ang nakabukas sa isang maliit na mesa, inihanda niya ang lahat. Hindi siya nagsalita. Dinala lamang siya ni Leo sa harap ng bintanang salamin at niyakap siya mula sa likod. Ang kanyang mga braso ay pumulupot sa baywang ni Elara, ang kanyang baba ay ipinatong sa kanyang balikat. Sa katahimikan, pinanot nila ang mga gumagalaw na ilaw sa ibaba. Salamat sa pagpunta, bulong niya sa kanyang tainga. Ang mainit na hininga nito ay nakpadala ng pangingini sa kanyang buong katawan. Humarap siya kay Elara, ang kanyang mata ay puno ng pagsamba. Dahan-dahan niyang inalis ang isang hiblangeng buhok sa kanyang muha. At pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang zipper sa likod ng kanyang damit. Naramdaman ni Elara ang pagbaba nito, ang unti-anting paglayo ng tela mula sa kanyang balat. Ang damit na seda ay bumaksak sa kanyang mapaa, isang aso na alon sa sahig, at iniwan siyang nakatayo sa harap niya, suot lamang ang itim na lasi. Napasinghap si Leo. Hindi ito isang singhap ng pagnanasa lamang, kundi ang pahanga. Ang kanyang mata ay naglakbay sa bawat kurba ng kanyang katawan, hindi sa paraang mapanghusga, kundi sa paraang sinasamba ang isang obra maestra. Elara. Ang pangalan niya ay isang dasal sa mga labi nito. Ang ganda mo. Dinala niya si Elara sa silid tulugan, kung saan ang tanawin ng siyudad ay nagsisilbing headboard ng kama. Habang inihiga siya sa malambot na kumot, ang huling hiblangang kanyang patutol ay sumubo na maksalita. Leo. Malito. Hindi dapat tayo nandito. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Ang sagot ni Leo ay isang halik na nagsasabing naiintindihan niya ang lahat, ngunit hindi ito mababago ang anuman. Hayaan mo lang, bulong niya sa pagitan ng mahalik. Kahit ngayong gabi lang, maging mali tayo ng makasama. At sa masalitang iyon, sumuko na si Elara. Hinayaan niyang angkinin en alon ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa. Ang kanilang pagtatalik ay hindi isang marahas na pagsalakay, kundi isang mabagal at masinsinang pagtuklas. Ang bawat haplos ni Leo ay isang pagalang sa kanyang pagkababay. Ang bawat halik ay isang papapatunay na siya ay ninanais. Naramdaman ni Elara ang kanyang katawan na sumasagot sa paraang matagal na niyang kinalimutan. Ang pagnyanasang inakala niyang patay na ay muling nabuhay, mas malakas, mas mapuso. Ang kanyang mamahinang patutol ay naging maungol ngang kaligayahan. Leo, dahan-dahan. Ay naging, Diyos ko, Leo. Ganyan. Huwag kang hihinto. Ang ngatunog ng kanilang pagnanasa ang pumuno sa silid, isang simponya ng ngahalinghing, mabulong,
at napintit ng pusong sabay na tumitibo. Sa mabisik ni Leo, hindi siya isang asawa o isang arkitekto. Siya ay si Elara lamang. Isang babae. Isang babaeng muling nakaramdam ng apoy. At nang marating nila ang tugatok, isang sabay na paksabog ng damdamin at kaligayahan, ang lahat ng ingay sa kanyang isip, ang boses ng konsensya, ang anino ni Marco, lahat ay naglaho. Tanging ang dalisay na pakiramdam ng pagiging buhay, ang natira. Pagkatapos, nakahiga sila sa gitna ng gusot na kumot, ang kanilang katawan ay makayakap pa rin. Ang tanging maririnig ay ang kanilang papalakas na paghinga at ang malayong ugong ng siyudad. Ipinikit ni Elara ang kanyang mamata. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang kanyang isip ay payapa. Ang kasalanan ay matamis. At sa sanaling iyon, sa loob ng kanilang ninakaw na paraiso, handa siyang bayaran ang anumang magiging kapalit nito. Ang unang gumising kay Elara ay hindi ang liwanag, kundi ang isang pamilya ngunit bagong amoy, ang halimuyak ni Leo na naiwan sa unan at sa kumot na bumabalot sa kanila. Ang pangalawa ay ang bigat ng braso nitong nakayakap pa rin sa kanyang baywang, isang posesibong haplos kahit sa gitna ng pagtulo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang mahikang dala ang gabi ay naglaho na. Ang siyudad na dati isang dagat na maalitap-tap ay isa na ngayong abalang metropolis na nababalot ng sikat ng araw. At ang sikat ng araw, hindi tulad ng buwan, ay walang itinatago. Bawat sulok ng silid, bawat hibla ng gusot na kumot, bawat piraso ng kanilang damit na nakalat sa sahi ay tila isinisigaw ang kasalanang kanilang ginawa. Biglang bumigat ang kanyang pahinga. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang sikmura. Anong ginawa ko? Ang tanong ay isang dagundong sa kanyang isip. Ang alaala na nakdaang gabi ay bumalik na parang isang malakas na alon, ang bawat haplos, bawat halik, bawat ungol ay malinaw na malinaw. Ngunit ngayon, ang matamis na alaala ay may kasama ng pait ng katotohanan. Maingat, na tila isang magnanakaw, sinubukan niyang alisin ang braso ni Leo nang hindi ito magising. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang makahinga. Nang makatayo siya, pinulot niya ang kanyang damit na seda mula sa sahi at ginamit itong panakip sa kanyang kahubaran, isang manipis na kalasa laban sa kanyang sariling kahinaan. Tumingin siya kay Leo na mahimbing paring natutulog. Sa liwanag ng umaga, nawala ang baksik ng kanyang isura. Ang matinding pagnanasa sa kanyang mata kagabi ay napalitan ng isang payapang katahimikan. Mukha itong mas bata, halos inosente. At sa pagtingin sa kanya, hindi pagnanasa ang naramdaman ni Elara, kundi isang kakaibang paglalambing, isang emosyong mas mapanganib pa. Naglakad siya palabas ang silid tulugan. Sa ibabaw ang bedside table, nakita niya ang kanyang telepono. Pitong missed calls mula kay Marco. Bawat isa ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Ang dalawang mundo niya ay nagbabanggaan na. Nagtungo siya sa sala at tumayo sa harap ng malaking bintana, yakap-yakap ang sarili. Ang siyudad sa ibaba ay gising na, ang sasakyan ay parang langgam na abala sa kanilang gawain. Kagabi, ang tanawing ito ay isang romantikong backdrop. Ngayon, isa itong paalala ng buhay na kanyang tinalikuran, ng asawang kanyang niloko, ng responsibilidad na kanyang binitawan para sa ilang oras ang kaligayahan. Narinig niya ang paggalaw sa silid. Lumabas si Leo, suot lamang ang kanyang sweatpants, kinukusot ang kanyang mata. Sa isang saglit, isang nakakailang nakatahimikan ang namagitan sa kanila. Ano nga ba ang sinasabi sa umaga pagkatapos mong wasakin ang isang kasal? Ngumiti si Leo, isang ngiting napawis sa lahat ng pag-aalinlangan. Good morning, sabi nito, ang boses ay paos dahil sa patulog. Walang bakas ang pagsisisi sa kanyang muha. Tanging isang simpleng kaligayahan. Nagtungo ito sa kusina. Kape? Tanong niya, na para bang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Ang simpleng tanong na iyon, ang alok ngang isang tasang kape, ay mas tumagos sa puso ni Elara kaysa sa lahat ng maririkit na salita. Ito ay isang kilos ng pakalinga, isang pahiwatig ng normalidad sa gitna ng kanilang abnormal na sitwasyon. Tumango lamang siya. Habang inihahanda ni Leo ang kape, pinanot siya ni Elara. Ang bawat kilos nito ay simple at may tiwala sa sarili. Ang tunog ng coffee machine, ang unti-anting pagpuno ng aroma sa buong apartment, lahat ay nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam ng pagiging tahanan. Inabutan siya nito ng isang itim na mug. Nakdikit ang kanilang mga daliri nang kunin niya ito.
Ang init na mo ay kumalat sa kanyang nalalami na mga kamay. Naupo sila sa sofa, nakabalot sa kumot, tahimik na nakatingin sa labas. Ayos ka lang? Basa ni Leo sa katahimikan. Ang kanyang tanong ay puno ng tunay na paalala. Umiling si Elara. Hindi ko alam, pag-amin niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Natatakot ako, Leo. Naguguluhan. Wala akong pinagsisisihan, Elara, sabi niya, diretsong nakatingin sa kanyang mamata. At ikaw? Ang tanong na iyon ay isang salamin na iniharap sa kanya. Pinilit siyang harapin ang kanyang nararamdaman. Ang bawat hibla ng kanyang pagiging tama ay nagsisigaw na dapat siyang magsisi. Ngunit ang alaala ng kanyang naramdaman, ang pakiramdam na muling mabuhay, ay mas malakas. Hindi, bulong niya, at ang salitang iyon ay isang sumpa at isang basbas. Isang pag-amin na sa kabilang lahat, hindi niya pinagsisisihan ang gabing iyon. At sa sandaling iyon, biglang tumuno ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Marco ay umilaw sa screen, isang malupit na paalalang katotohanan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Elara, at agad itong napansin ni Leo. Tumahimik ito, binibigyan siya ng espasyo, ngunit ang presensya nito sa kanyang tabi ay isang paalala kung nasaan siya at kung ano ang kanyang ginawa. Pinindot niya ang answer, itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Marco? Nasaan ka? Naalala ako. Hindi ka umuwi. Ang boses ni Marco ay isang pinahalong paalala at inis. Lumingon si Elara kay Leo, na nakatingin sa kanya, at sa isang iglap, ang kasinungalingan ay nabuo sa kanyang isip, mabilis at perpekto. Nasa site pa rin ako. Sa Paranaque. Nakaabriya ng malala kagabi. Dito na ako natulog sa temporary office. Sobrang pagod ko na. Bawat salita ay isang matulis na bagay na sumusugat sa kanyang lalamunan. You should have called. Sige na, umuwi ka na pagkatapos. May meeting pa ako. Ang boses ni Marco ay walang emosyon, abala na ulit. Natapos ang tawag. Ibinaba ni Elara ang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang kasinungalingang binitiwan niya ay nanatili sa hangin ng apartment ni Leo, mabigat at nakakalason. Sinungaling siya sa kanyang asawa habang nakaupo sa sala ng kanyang kalaguyo, suot pa rin ang amoy nito sa kanyang balat. Naramdaman niya ang pagkasuklam sa sarili. Ngunit bago pa siya malunok sa damdaming iyon, naramdaman niya ang kamay ni Leo sa kanya. Hindi ito isang haplos ng panyanasa. Kinuha nito ang kanyang nanginginig na kamay at mahigpit na hinawakan, isang kilos ang suporta ng pakikiramay. Walang salita. Tanging ang init ng kanyang palat ang nagsasabing, nandito ako. Makasama tayo dito. Tumingin si Elara sa kanilang makahawa na kamay, at pagkatapos ay sama mata ni Leo. Sa sandaling iyon, hindi lamang siya ang kanyang manginibig, siya ang kanyang kasabwat. Ang naisang tao sa mundo na nakakaalam ng bigat ng kanyang kasalanan. Ang kanilang pinaksaluhang kasinungalingan ay isang tanikalang mas matibay pa kaysa sa pananasang nagbuklot sa kanila kagabi. Dumating na ang umaga ng kanilang kasalanan, at alam ni Elara, wala ng paraan para bumalik. Ang pag-alis sa tsondo ni Leo kinabukasan ay ang unang hakbang sa kanyang bagong buhay, isang buhay na nahahati sa dalawa. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan pabalik sa teritoryo ng kanyang kasal, pakiramdam niya ay isa siyang espiya na bumabalik mula sa isang misyon, kailangang magsuot ng panibagong maskara, kailangang maging ibang tao. Ang bahay na kanyang binalikan ay tila isang entablado. Bawat kasangkapan, bawat litrato nila ni Marco na nakasabit sa dingding, ay mga prop sa isang dula-dulaan kung saan siya ang pangunahing tauhan na nakatago ngang isang malaking lihim. Nakita niya si Marco sa kusina, nakakapahabang nababasa ang balita sa kanyang tablet. Oh, you're here, sabi nito, hindi man lang naangat ng tingin. Kumusta ang emergency? Napilitan si Elara na mag-imbento may nagadetalye, may nagakwento tungkol sa problema sa pundasyon, sa may nagatrabador na nagaway, magkasinungalingang dumaloy mula sa kanyang bibig na may kahusayang hindi niya alam na taglay niya pala. Gumanap siya bilang ang pagod ngunit dedikadong arkitekto. Nakinig si Marco habang tumatango, ngunit alam ni Elara na ang isip nito ay nasa stock market na o sa susunod na business deal. Ang dating komportableng distansya sa pagitan nila ay isa na ngayong aktibong panlilinlang, isang espasyong pinupuno niya ang kasinungalingan upang pagtakpan ang katotohanan. Dito nagsimula ang kanyang dalawang buhay. Sa umaga,
Siya si Ginang Elara Hidalgo, ang respetadong arkitekto, ang asawang sumusuporta sa kanyang bana. Ngumingiti siya sa matamang pagkakataon. Dumadalo sa dinner party. At tinatalakay ang mga blueprint na parabang iyon lamang ang laman ng kanyang isip. Ngunit sa ilalim ng kanyang perpektong ayos, ang kanyang buong pagkatao ay nag-aabang. Nag-abang sa isang text message, sa isang pagkakataon, sa isang hudyat para makatakas, at kapag dumating na ang pagkakataong iyon, isang late meeting o isang biglaang site inspection sa weekend, itinatapon niya ang kanyang maskara at tumatakbo patungo sa kanyang kabilang buhay. Ang tsondo ni Leo ang naging kanilang santuwaryo. Sa loob nga pa na sulok na iyon, hindi siya asawa o arkitekto. Siya ay si Elara lamang. At si Elara ay buhay na buhay. Ang kanilang magpasasama ay hindi lamang puro pagnanasa. Nagluluto sila ang hapunan, nakikinig sa musika, nanonood ng malumang pelikula habang makayakap sa sofa. Pinausapan nila ang lahat ng bagay, mula sa politika hanggang sa mga pangarap na hindi nila masabi sa iba. Ito ay isang kunwaring relasyon, isang perpektong bulan na kapwa nila alam na maaring pumutok anumang oras, kaya mas lalo nila itong pinanghahawakan. Ang kanyang telepono ay naging sentro ng kanyang dalawang buhay, isang tulay patungo sa kanyang kaligayahan at isang bomba na maring sumira sa lahat. Natuto siyang maging eksperto sa panlilinlang. Ang pangalan ni Leo sa kanyang contacts ay naging El Serrano, structural, kumpleto sa peking numero en opisina. Araw-araw, bago umuwi, binuburan niya ang lahat ng kanilang mensahe, isang ritual ng paglilinis ng ebidensya. Ang kanyang telepono ay laging nakataop sa mesa, at ang puso niya ay humihinto sa tuwing may biglang tumatawag o tumutunog ito sa maling pagkakataon. May mga pagkakataong muntik na silang mahuli. Minsan, habang makasama sila sa kama, tumawa si Marco. Kinailangan ni Elara na sagutin ito at mapanggap na nasa isang maingay na construction site, habang si Leo sa kanyang tabi ay napipigil ng tawa. Sa bilis ang kanyang paisip, kumuha siya ang isang metal na kutsara at pauli-uli itong ipinukpo sa gilid ang kama para lumihang ingay. Pagkababang ang telepono, pareho silang napahiga sa kama, humihingal, isang pinahalong takot at tuwa ang kanilang nararamdaman. Ang panganib ay isang pampagana na lalong napapatindi sa kanilang pinababawal na relasyon. Kasabay ngang pagbabago ng kanyang buhay ay ang pagbabago sa kanyang sarili. Nasimula siyang bigyan ng pansin ang kanyang itsura. Na-enroll siya sa isang gym, hindi dahil sa kalusugan, kundi dahil sa pagnanais na maging mas kaakit-akit para kay Leo. Tinitignan niya ang kanyang katawan sa salamin, hindi na ang nga senyales ang pagtanda ang kanyang nakikita, kundi ang nga kurba na hinahangaan ng kanyang mangingibig. Isang hapon, pagkatapos ng isang pulong, dumaan siya sa isang high-end na lingerie shop. Sa una, naalangan siyang pumasok. Ngunit nang makita niya ang masula atlas, isang paksuwe ang umusbong sa kanya. Bumili siya ang isang set na pulang-pula, isang kulay na hinding-hindi niya isusuot para kay Marco. Habang binabayaran niya ito, alam niyang si Leo lamang ang makakakita nito, at ang kaisipang iyon ay isang matamis na sikreto. Napansin ni Marco ang mga pagbabago. Parang mas masaya ka ngayon, sabi nito isang gabi habang nahahapunan sila. At lagi ka nang nakaayos. May bago ba sa opisina? Ang nga tanong nito ay walang bahid ng pagdududa. Para sa kanya, ang nga pagbabagong ito ay marahil dulot lamang ng isang bagong proyekto, o isang midlife crisis na karaniwan sa mga babaeng kaedad ni Elara. Ang kanyang pagiging abala sa sariling mundo ang naksilbing pinakamalaking proteksyon ni Elara. Ang katotohanang hindi na siya tunay na tinitingnan ni Marco, na hindi na nito napapansin ang nga maliliit na detalye, ay isang sampal sa kanya. Ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng kalayaan para makpatuloy sa kanyang panlilinlang. Isang gabi, dumalo sila sa isang formal na patitipon para sa kumpanya ni Marco. Suot ni Elara ang isang eleganteng itim na gown. Gumanap siya bilang perpektong corporate wife, ngumingiti sa makasosyo sa negosyo ni Marco, nakikipausap tungkol sa mga bagay na hindi naman niya pinapahalagahan. Ang lahat ay perpekto sa labas. Ngunit sa ilalim ng kanyang mamahaling damit, suot niya ang pulang lase na binili niya, isang sikretong apoy na nakatago sa ilalim ng yelo. Walang sinuman ang nakakaalam. Walang sinuman ang nakakaramdam sa init na namumula sa kanyang balat. Siya ay nasa gitna ng kanyang mundo, ngunit ang kanyang puso at kaluluwa ay nasa ibang lugar, sa isang tsondo unit kung saan naghihintay ang lalaking
Nakparamdam sa kanya na ang kasalanan ay maaring maging mas masarap kaysa sa anumang kabutihan. Ang dalawang buhay ay patuloy na umiikot, isang mapanganib na sayaw sa ibabaw ng manipis na alambre, at si Elara, sa gitna ng lahat, ay hindi pa kailanman naramdamang ganito siya kabuhay. Ang matamis na kasinungalingan ng kanyang dalawang buhay ay nakpatuloy sa loop ng ilang buwan, isang perpektong balanse sa ibabaw ng manipis na alambre. Naging bihasa si Elara sa signing ng panlilinlang. At ang panganib ay naging isang pampalasa na nagbibigay buhay sa kanyang dating matabang na mundo. Ngunit ang lahat ng balansa ay pansamantala. At ang sa kanya ay malapit ng masira. Ang mitsa ay isang bagay na pamilyar, isang lumang sugat na muling binuksan. Ang kanilang ika-15 anibersaryo ni Marco ay papalapit na, at ilang buwan na nilang pinaplano ang isang biyahe sa Amanpulo, isang pangakong binitiwan ni Marco pagkatapos ang hindi mabilang na mga pakakansela. Para kay Elara, ang biyaheng ito ay higit pa sa isang bakasyon. Ito ay isang huling pagsubok, isang pagkakataon para tingnan kung mayroon pa bang maaring isalba sa kanilang pagsasama. Isang gabi, umuwi si Marco na may dalang balita. Inilatak niya ito sa hapag-kainan, sa pagitan ng subo ng pagkain at pagtingin sa kanyang telepono. Tungkol sa Amanpulo, sabi niya na tila naulat ng panahon, kailangan nating i-move. May malaking merger na nangyayari sa Singapore, kailangan ako doon. Ang masalita ay tumama kay Elara na parang isang malakas na sampal. Hindi na siya umiyak. Hindi na siya nagulat. Ang naramdaman niya ay isang dalisay at naapoy na galit. Ulit, Marco, ang kanyang boses ay malamig at matalim. Ito ang ika-15 anibersaryo natin. Hindi ba pwedeng maghintay iyan? ₱1 bilyong deal ito, Elara. Hindi mo ba maintindihan? Sagot ni Marco, ang kanyang tono ay nagsasabing si Elara ang hindi makatwiran. Ang hindi ko maintindihan, sabi ni Elara, tumatayo, ay kung bakit ang trabaho mo ay laging mas mahalaga kaysa sa atin. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa atin, para sa bahay na ito, para sa kinabukasan natin, sigaw ni Marco. Napatawa si Elara, isang tawang walang bahid ng saya. Anong kinabukasan? Wala na nga tayong kasalukuyan. Ang hapunan ay natapos sa isang padangan katahimikan. Pumasok si Marco sa kanyang opisina, isinara ang pinto, at iniwan si Elara na maisa sa kanilang malawa at malamig na dining room. Pakiramdam niya ay isa siyang multo sa sarili niyang bahay, isang bagay na nakikita ngunit hindi pinapansin. Ang sakit at galit ay umakyat sa kanyang lalamunan na tila isang lason. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niya ng hangin. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at ang kanyang telepono. At walang anumang pag-alinlangan. Alam niya kung saan siya pupunta. Ang kanyang pagmamaneho patungo sa tsondo ni Leo ay mabilis at walang ingat. Ang mailaw ang siyudad ay nakmistulang mga mahahabang guhit ng kulay sa kanyang paningin na puno ang luha, mga luhang hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit. Nakmamaneho siya patungo sa kanyang kasalanan, na siya ring kanyang tanging kanlungan. Dumating siya sa pinto ni Leo na hindi naaanunsyo. Nang buksan nito ang pinto, ang ngiti sa mga labi ni Leo ay napalitan ng paalala nang makita ang kanyang isura, ang kanyang magulong buho at namumuktong mga mata. Walang tanong. Hinila lamang siya nito papasok at niyakap ng mahigpit. At sa mga bisik ni Leo, ang kanyang galit ay tuluyang gumuho. Humagulgol siya, isang tuno na nakmula sa kaibuturan ng kanyang nasirang puso. Hinayaan lamang siya ni Leo na umiyak, hinahaplos ang kanyang likod, isang tahimik na presensang nagsasabing ligtas siya dito. Nang humupa na ang kanyang ngaluha, isang kakaibang enerhiya ang pumalit. Ang sakit ay naging isang desperadong pagnanasa. Tumingin siya kay Leo, ang kanyang mamata ay basa pa, ngunit ngayon ay may apoy na nagaalap. Hinawakan niya ang mukha nito at marahas siyang hinalikan. Hindi ito isang halik ng paglalambing. Ito ay isang halik na gutom, mapuso, halos marahas. Isang halik na sumisiga ng, gawin mo akong makalimot. Iparamdam mo sa akin ang ibang bagay. Nagulat si Leo sa una, ngunit agad ding tumugon ng may parehong baksik, naintindihan niya. Hindi ito tungkol sa romansa. Ito ay tungkol sa papapalayas ng demonyo. Hindi na sila umabot sa silit tulugan. Ang kanilang nga damit ay pinunit sa sala. Bawat kilos ay mabilis, desperado. Ibinaksa siya ni Leo sa malambot na kapet,
at ang kanilang mga katawan ay nasalubong na tila dalawang bagyong nababanggaan. Ang mga kuko ni Elara ay bumaon sa likod ni Leo, na iwan ng mapulang marka, mga marka ng kanyang galit at paari. Ang mga kamay ni Leo ay mahigpit na nakahawa sa kanyang baywang, halos nakakasakit, ngunit ang sakit na iyon ay isang paalala na siya ay buhay, na siya ay nakakaramdam. Sayo lang ako, Leo, ungol niya, ang bawat salita ay isang pagsuko. Gawin mo ang gusto mo, angkinin mo ako. Ang kanyang masalita ay isang pahintulot para kay Leo na alisin ang lahat ng pagpipigil. Ang kanilang pagtatalik ay isang unos. Bawat paugoy ay isang paghihimasi laban sa kanyang buhay, sa kanyang kasal, sa kanyang pagiging invisible. Bawat ungol na kumakawala sa kanyang lalamunan ay isang sigaw ng paglaya. Hindi ito tungkol sa pag-abot sa tugatok ng kaligayahan, ito ay tungkol sa paggamit ng kaligayahan para puksain ang sakit. Isang marahas na paglilinis. Isang sagradong paklapastangan. Pagkatapos, silang bumaksa, ubos na ubos ang lakas, ang kanilang mga katawan ay basang-basa sa pawis at minakahan ng kanilang marahas na pagnanasa. Ang katahimikan pagkatapos ng unos ay nakakabingi. Nakahiga sila sa sahig, makayakap, tanging ang kanilang mabibigat na pahinga ang maririnig. Naramdaman ni Elara ang isang kakaibang kawalan sa kanyang dibdib. Ngunit hindi ito isang malungkot na kawalan, ito ay ang kawalan ng galit, ng sakit. Tila ang bagyo ng kanilang pagnanasa ay nilinis ang lahat ng dumi sa kanyang kaluluwa at iniwan siyang guwang, ngunit malinis. Hinaplos ni Leo ang kanyang buhok. Wala pa ring matanong. Tanging ang kanyang presensya, ang kanyang init, ang nagsisilbing balsamo sa kanyang masariwang sugat. Habang nakahiga siya doon, sa sahig ng apartment ng kanyang kalaguyo, sa gitna ng nakalat nilang nga damit, naramdaman ni Elara ang isang mapanganib na pakiramdam ng paari. Ang lalaking ito, ang lugar na ito ang kanyang tunay na kanlungan. Pumunta siya dito para takasan ang isang away, ngunit ang kanyang natakpuan ay isang mas malalim at mas mapanganib na adiksyon. Ang kanyang pakikiapit ay hindi na lamang isang pagtakas. Ito na ang kanyang linyang buhay. At alam niyang ang nga linyang buhay, kung minsan, ay siya ring lubit na lumulunot sa iyo. Ang matinding pagnanasa na naganap pagkatapos ng kanilang paggawi ni Marco ay naiwan ng permanenteng marka sa relasyon nila ni Leo. Hindi na lamang ito isang simpleng pagtakas. Si Leo ay naging kanyang gamot, ang kanyang adiksyon. At tulad ng lahat ng adiksyon, ang mataas na kaligayahang dulot nito ay may kasamang lalong lumalalim na takot at pagkasira. Ang perpektong bula na kanilang nilikha ay nasimulang makaroon ng mabutas, mga maliliit na siwang kung saan sumisilip ang malupit na katotohanan. Ang unang bita ay lumitaw sa isang anyo na hindi nila inaasahan, hindi sa isang away, kundi sa isang tahimik na pag-usap tungkol sa hinaharap. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kama ni Leo, tinitingnan ang isang malaking mapang mundo na nakapaskil sa dingding nito. Sa loob ng 5 taon, sabi ni Leo, ang kanyang nga mata ay naniningning sa ambisyon, gusto kong maging kapitan na nga 350. Baka sa Dubai o Amsterdam ako mabase. Isipin mo na lang ang lugar na makikita ko. Ang kanyang masalita ay puno ang dalisay na pananabi, ang pangarap ng isang binatang nasa tuktok ng kanyang karera. Ngumiti si Elara at sinuportahan siya, ngunit sa loob niya, isang malamig na kamay ang humaplos sa kanyang puso. Ang hinaharap ni Leo ay puno ng bagong siyudad at malawak na kalangitan. Ang hinaharap niya ay nakatali sa Maynila, sa kanyang kumpanya, sa kanyang kasal, kahit pa ito iwasak na. Sa mapangarap ni Leo, walang puwang para sa kanya. Siya ay isang magandang tanawin sa kasalukuyan, ngunit hindi ang kanyang huling destinasyon. At pagkatapos niyan, magsesettle down ka na? Tanong niya, sinusubukang gawing magaan ang tono, nakibit balikat si Leo. Siguro, darating din tayo diyan. Pero ang dami ko pang gustong gawin. Ang salitang darating din, na para sa kanya ay isang malayong posibilidad, ay isang sampal sa katotohanan para kay Elara. Ang 10 taong agwat sa kanilang edad, na dati isang nakakakilig na detalye, ay biglang naging isang hindi matatawid na bangin. Siya ay nasa yugto ang kanyang buhay kung saan ang hinaharap ay ngayon na, habang si Leo ay nagsisimula pa lamang. Ang pangalawang bita ay mas marahas. Isang linggo ng tanghali, napasya silang kumain sa labas, sa isang bagong restaurant sa Alabang, sapat na malayo sa kanilang magkaraniwang lugar para makaramdam ng kalitasan. Sa isang bihirang pagkakataon,
nakaramdam sila ng normalidad. Nagtatawanan sila, makahawa ang kamay sa ibabaw ng mesa. Para silang isang ordinaryong makasintahan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang tawanan, biglang naniga si Elara. Ang kanyang mamata ay nakatutok sa isang babaeng kalalabas lamang ng banyo sa kabilang dakong restauran. Si Cynthia, ang asawa ng isa sa pinakamalaking kasosyo sa negosyo ni Marco. Isang babaeng kilala sa pagiging tsismosa at mapanuri. Hindi pa sila nakikita ni Cynthia. Ngunit isang maling paglingon lang nito, at ang lahat ay tapos na, kailangan nating umalis. Ngayon na, bulong ni Elara, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Huwag kang lilingon. Sumunod ka lang sa akin. Naguluhan si Leo ngunit sumunod. Iniwan nila ang kanilang pagkain na hindi pa nangangalahati at mabilis ngunit maingat na lumabas ng restauran, makahiwalay na naglakad patungo sa parking lot. Sa bawat hakbang, pakiramdam ni Elara ay may mga matang nakatutok sa kanyang likod. Pagpasok nila sa kotse, ang katahimikan ay binalot ng tensyon. Muntik na yon. Sabi ni Elara, ang kanyang puso ay kumakabo pa rin ng mabilis. Hindi na natin pwedeng gawin to, Leo. Masyadong mapanganib. Hey, hindi naman niya tayo nakita. Kalma ka lang, sabi ni Leo, sinusubukang pakalmahin siya. Hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Elara, ang kanyang takot ay naging galit. Ang babaeng yon, kayang-kaya niyang sirain ang buhay ko sa isang tawa lang. Hindi ito laro para sa akin, Leo. Ang kanilang pagtatalo sa loop ng kotse ang naglanta sa pinakamalaking pagkakaiba nila. Para kay Leo, ang kanilang relasyon ay isang komplikasyon. Para kay Elara, ito ay isang bombang maaring sumira sa kanyang buong mundo. Ang insidenteng iyon ang nagsimula ng niyang paranoia. Ang bawat pagtunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat hindi kilalang numero ay isang banta. Sa mga pampublikong lugar, ang kanyang mata ay laging gumagala, nahahanap ng pamilya na muha. Ang santuaryo nila ni Leo ay nabahira na ng takot, kahit sa loob ng tsondo nito, hindi na siya tuluyang makapag-relax. Lagi siyang nakikinig sa mga tunog sa labas, laging handang magtago. Ang kanyang pagbabago sa paugali ay hindi nakalitas sa mga mata ni Marco. Ang dati nitong pagwawalang bahala ay napalitan ng pagmamase. Isang gabi, habang nanonood sila ng balita, biglang tumunog ang telepono ni Marco. Sa gulat, napatalon si Elara, isang reaksyong hindi angkop sa sitwasyon. Tumingin si Marco sa kanya, hindi na isang tingin na dumaraan lamang, kundi isang tinging sinusuri siya. Nakita niya ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang nga mata, ang kanyang pagiging nerbiyosa. Elara, ayos ka lang ba? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay seryoso. Ilang buwan ka nang ganyan? Parang lagi kang balisa. Pagod lang ako sa trabaho, mabilis niyang sagot, isang depensang paulit-ulit na niyang ginagamit. Higit pa yan sa pagod, sabi ni Marco, umiling. Napapansin ko, napapatalon ka sa tuwing may tumutunog na telepono. Parang lagi kang may tinataguan. May problema ba? Elara, hindi pa ito isang akusasyon. Ito ay isang tanong. Ngunit para kay Elara, ito ang tunog ng alarma. Ang buto ng pagdududa ay naitanim na sa isip ng kanyang asawa. Hindi na nito iniisip na ito ay isang face lamang. Naniniwala na itong mayroon siyang inililihim. Nang gabing iyon, pagkatapos ng usapan nila ni Marco, tumayo si Elara sa harap ng salamin sa kanilang banyo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay isang estranghera, isang babaeng pagod, takot, at nabubuhay sa isang kastilyo ng makasinungalingan na unti-unti nang gumuho. Ang relasyong nagsimula bilang kanyang pagtakas ay siya na ngayong hawlang kumukulong sa kanya. Ang nga bita sa kanyang perpektong buhay ay hindi na malilit na siwang. Ang nga ito ay mga malalaking lamat na nakbabantang durugin ang lahat anumang oras. Ang paranoia ni Elara ay naging isang lagnat na unti-unting sumuno sa kanyang katinuan. Ang dating kilit na dulo ng panganib ay napalitan ng isang palagyang takot. Ang kanyang dalawang buhay, na dati niyang pinagsasabay ng may kahusayan, ay nagsimulang magbanggaan sa paraang hindi niya makontrol. Ang pundasyon ng kanyang kastilyo ng kasinungalingan ay naging marupo, at isang maliit na yumanit na lamang ang kailangan para gumuho ang lahat. Ang yumanit na yon ay dumating sa anyo ng isang pagkakamali, isang saglit na pagwawalang bahala na siyang naging mitsaang ang pagsabo.
Isang umaga, nagmamadali si Elara para sa isang importanteng pulong. Pagkatapos maligo, iniwan niya ang kanyang telepono sa ibaba ng bedside table habang siya ay nagbibihis. Sa loob ng ilang buwan, ang teleponong iyon ay hindi nawalay sa kanyang kamay, tila isang karutong ng kanyang katawan. Ngunit sa umagang iyon, sa kanyang pagmamadali, nakalimot siya. Nasa luem banyo si Marco, naahit, nang marinig niya ang mahinang vibrate ng telepono ni Elara. Hindi niya ito pinansin sa una. Ngunit umulit ito. At sa pangatlong beses, isang notifikasyon ang umilaw sa screen. Dahil sa pagdududang matagal nang kumakain sa kanyang isipan, lumabas siyang banyo at sinilip ito. Ang mensahe ay mula sa isang L. Serrano, structural. Ngunit ang nilalaman ay hindi tungkol sa mabakal o semento. Can't stop thinking about last night. Fly safe today. Ang dalawang huling salita ang tumusok sa puso ni Marco na parang isang punya. Fly safe. Bakit sasabihin iyon ng isang structural engineer? Biglang naugnay ang lahat ng mga piraso sa kanyang isipan. Ang biglaang emergency sa site. Ang late meetings. Ang pagiging balisa ni Elara. Ang pangalang El Serrano. Si Leo. Ang batang piloto. Hindi niya kailangang buksan ang telepono. Ang isang mensaheng iyon ay sapat na. Ang katotohanan ay isang nakakabula na liwanag. At sa wakas, nakita na niya ang lahat ng malinaw. Hindi siya naksalita. Pumasok siyang muli sa banyo at tinapos ang kanyang pag-ahit. Ang kanyang makamay ay nanginginig ngunit ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Nang lumabas si Elara sa kanilang silid, nakita niya si Marco na nakakapa sa sala, kalmado, tila walang nangyari. Ngunit naramdaman ni Elara ang pagbabago sa hangin. Ang karaniwang lami sa pagitan nila ay napalitan ng isang nagyayelong tensyon. May problema ba? Tanong niya. Tumingin si Marco sa kanya, isang tinging tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Kailangan nating mausap mamayang gabi, sabi nito. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang buong araw sa opisina ay isang impyerno para kay Elara. Hindi siya makapaisip ng maayos. Paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip ang nasalita ni Marco. Alam niyang ito na iyon. Ang araw ng pahuhukom ay dumating na. Gabi. Nakaupo sila sa kanilang sala, sa parehong lugar kung saan siya unang naksinungaling pagkatapos ang unang gabi niya kay Leo. Ang silid ay tila isang korte, at siya ang nasasakdal. Hindi naksimula si Marco sa isang akusasyon. Naksimula siya sa mga tanong. Kumusta ang bagong proyekto sa Parañaque? Nayos na ba ang problema sa pundasyon? Sinubukan ni Elara na sagutin, ngunit ang mga kasinungalingan ay tila mabuhangin sa kanyang bibig. Nagpatuloy si Marco, tinatanong ang bawat alibi na kanyang ginamit sa lume maraming buwan, bawat isa ay isang patibong na lalong nagbaon sa kanya. Sa huli, tumigil ito sa pagtatanong. Tinitigan niya si Elara ng matagal. Leo Serrano, sabi niya, at ang pagbigkas niya sa pangalan ay isang hatol. Hindi siya structural engineer, hindi ba, Elara? Piloto siya. Gumuho ang mundo ni Elara. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Wala nang masalita. Wala nang maalibi. Tanging ang nakakabinging katotohanan. Gaano nakatagal? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay sa wakas ay nabasa ng sakit. Gaano mo na ako katagal ginagawang tanga sa sarili kong pamamahay? Inilista niya ang lahat ng mga senyales na hindi niya pinansin. Ang bawat salita ay isang paninisi sa sarili at sa kanya. Ang mabagong damit, ang gym, ang malihim na tawa. Akala ko stress ka lang, akala ko may pinagdadaanan ka lang, napakatanga ko pala. Sinubukan ni Elara na mapaliwanag, ngunit ano pa ang kanyang sasabihin? Marco, ako, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya? Sumabot si Marco, ang kanyang kalmadong anyo ay tuluyang nawala. Tumayo siya, ang kanyang nakamay ay nakakuyom. Bumuo kang isang buong buhay, Elara. Ikaw, ang magaling na arkitekto. Bumuo ka nga isang obra maestra ng kasinungalingan. Ang kanilang pag-away ay hindi na lamang tungkol sa pakikiapit. Ito ay tungkol sa lahat. Ang nga taon ng pagwawalang bahala, ang nga hindi nasabing sama ang loob, ang kalungkutang kapwa nila itinago sa likod ng isang perpektong buhay. Lahat ay lumabas, isang marumi at masakit na agos ngang katotohanan. Mahal mo ba siya? Tanong ni Marco, isang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Hindi makasagot si Elara.
Ang katahimikan niya ay isang sapat na sagot. Sa huli, ang galit ni Marco ay napalitan ng isang malalim na pagod, isang malungkot na patanggap. Umupo siyang muli, ang kanyang mabalikat ay nakayuko sa bigat ng katotohanan. Ayoko nang makita ang pagmumuha mo, sabi niya, hindi nakatingin sa kanya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Umalis ka. O ako ang alis. Wala akong pakialam, hindi na. Hindi na kita kayang tingnan. Ang mga salitang iyon, na binitiwan ng walang galit, ay ang pinakamasakit sa lahat, hindi ito isang banta. Isa itong pagtatapos, isang hatol na pinal. Ang kasal nila ay tapos na. Nakulong si Marco sa kanyang opisina, at naiwan si Elara na maisa sa sala, sa gitna ng manakalat na unan at mga basa na piraso ng kanilang pagsasama. Ang ngapada ng kanyang perpektong bahay, na siya mismo ang nagdisenyo, ay tila unti-unting lumalapit para durugin siya. Ang pada ng kasinungalingan na kanyang itinayo ng buong ingat ay tuluyan ng gumuho. At siya, ang arkitekto, ay naiwang nakalibing sa ilalim ng guho nito. Ang kanyang pagtakas ay naging ang kanyang pinakamasahol na bilangguan. At ngayon, wala na siyang kahit saan pang matatakbuhan. Ang pagguhong pada ng kasinungalingan ay mabilis at walang awa. Ang nga sumunod na araw ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng nga masasakit na pausap, ng nga pinto na isinasara ng marahas, at ng isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Si Marco ay naging isang estranghero sa sarili nilang bahay, kumikilos ng may malamig na determinasyon, ang kanyang masalita ay ipinapadaan na lamang sa man-abogado. Ang bahay na minsan ay simbolong tagumpay ni Elara ay naging isang malamig na musoleong kanilang bigong pagsasama, bawat sulok ay may dalang alaalang isang buhay na hindi na may babalik. Ang huling pag-usap nila ni Leo ay naganap sa telepono. Hindi na sila muling nagkita. Marahil ay mas mabuti na rin iyon. Mas madaling magpaalam sa isang boses kaysa sa isang taong nasa iyong harapan. Alam na ni Marco, iyon ang nga unang salitang binitiwan ni Elara, walang anumang pambungad. Narinig niya ang pahintongang pahinga sa kabilang linya. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Ang tanong ni Leo ay puno ang tunay na paalala, at iyon ang mas nakpaduro sa puso ni Elara. Ikinuwento niya ang lahat sa maikling paraan, walang drama, tanging ang hubad na katotohanan, tapos na ang kasal. Tapos na ang lahat. Gusto mo bang puntahan kita? Alok ni Leo. Para saan pa, Leo? Sagot niya, isang tanong na kapwa nila alam ang sagot. Anong gagawin natin? Magtatago habang buhay? Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanilang pinagsamahan ay tila isang magandang panaginip na binasa ng pagising. At pagkatapos ay binitiwan ni Leo ang maasalitang tuluyan ng naksara sa kanilang kabanata. Tinanggap ko na yung assignment sa Amsterdam, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Alis ako sa isang buwan. Hindi ito isang pag-iwas. Ito ang katotohanan ng kanyang buhay, isang katotohanang matagal nang naroon bago pa man dumating si Elara. Siya ay isang ibon na laan talagang lumipat papalayo. Ang kanilang pamamaalam ay maikli at puno nga hindi nasabing salita. Mag-ingat ka, Elara, sabi niya. Ikaw din, sagot niya, pilit na ngumingiti kahit hindi nito nakikita. Lumipat ka ng matas. Pakababang ang telepono, tuluyan nang naputol ang huling hibla na nagwagnay sa kanya sa buhay na kanyang nilihas sa loob ng karaang ilang buwan. Nag-isa na siya, ilang buwan ang lumipas, ang proseso ng dibosyo ay naksimula na. Lumipat si Elara sa isang maliit na condo unit sa Makati, isang pansamantalang tirahan na walang bahid ng kanyang nakaraan. Si Leo ay nasa kabilang panig ng mundo, isang anino na lamang sa kanyang alaala. Isang gabi, hindi niya malaman kung saan pupunta. Nagmaneho lamang siya ng walang direksyon, hinayaan ang kanyang kamay na magpasiya. At dinala siya ng ito sa isang pamilyar na lugar. Sa mataas na bahagi ng Antipolo, kung saan tanaw ang buong siyudad. Sa mismong lugar kung saan ninakaw nila ang kanilang unang halik. Ipinatay niya ang makina ng kotse at bumaba. Ang hangin ay malamig, tulad ng gabing iyon. Ang mailaw ng Maynila sa ibaba ay kumikinang pa rin, isang dagat ng maapangarap at mga pusong sawi. Ngunit ngayon, ang tanawin ay may dalang ibang kahulugan. Dati, ito ang simbolo ng isang bagong simula. Ngayon, ito ang monumento ng isang katapusan. Hinawakan niya ang kanyang ngalabi, halos nararamdaman pa rin ang multo nga halik ni Leo. Inalala niya ang kanyang buhay noon kasama si Marco,
Isang buhay na ligtas, comfortable, perpekto sa labas, ngunit sa loob ay isang ginintuang hawla na unti-unting pumatay sa kanyang kaluluwa. Inalala niya ang kanyang sandali kasama si Leo, isang ipo-ipo ngang pagnanasa, panganib, at nang pakiramdam na siya ay buhay na buhay. Isang maganda ngunit mapanirang bagyo. Ngayon, wala na sa kanya ang lahat. Ang bahay, ang asawa, ang reputasyon, ang kalaguyo. Kung susukatin sa karaniwang pamantayan, siya ay isang talunan. Ngunit habang nakatayo siya doon, sa ilalim ng malawa at madilim na kalangitan, tinanong niya ang sarili. Nagsisisi ba ako? Ang sagot ay hindi simple. Oh, nasisisi siya sa sakit na kanyang idinulot. Ngunit ang masisisa pa pili na muling maramdamang siya ay buhay? Hindi niya iyon kayang gawin. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana ng kanyang kotse. Nakita niya ang guhit sa kanyang muha, ang lungkot sa kanyang mata na marahil ay hindi na mawawala. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang bagay na bago, isang katatagan, isang kalayaan. Ang babae sa salamin ay wasak, ngunit malaya. Pumasok siyang muli sa kotse at pinaanda ang makina. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang kanyang kinabukasan ay isang blankong blueprint, isang malawa at nakakatakot na espasyo. Ngunit sa unang pagkakataon, ito ay isang espasyong siya lamang ang may karapatang magdisenyo. Habang papalayo siya sa lugar na iyon, iniwan niya sa likod ang mailaw ng siyudad at ang lahat ng alaala na dala nito. Nagmamaneho siya patungo sa dilim, patungo sa isang bukang liwayway na hindi pa niya natatanaw. Ang alaala ng batang piloto ay hindi na isang nag-alap na apoy sa kanyang dibdib. Isa na lamang itong banayad at mapait na kirot, isang paalala ng isang pag-ibig na totoo, ngunit sadyang ipinagbawal ng pagkakataon.